Hi, good morning, good afternoon, and good evening sa buong mundo. It's our week, the week of all the nurses of the world. Um, Happy Nurses Week. And kumusta kaya yung how our nurses, the Pinoy nurses celebrate sa Pilipinas yung Nurses Week sa panahon ngayon ng pandemic? Mm, Dito sa amin sa Saudi Arabia, ganun pa din. Work, screening, busy sa mga rounds, monitoring of infection control. Wala, trabaho lang. But then, sa Pilipinas kaya, paano kaya nyo sineselebrate yung Nurses Week? Maraming katanungan, maraming mga inaasam ang mga nurses sa Pilipinas na sana matupad. Una na dito yung matagal nang ipinangako nung isang taon pa na salary grade 15. Naibigay na kaya? Meron na kayang nakikinabang sa matagal nang dapat nilang matanggap ang salary grade 15? Sino-sino ba yung mga nabigyan na at nauna nang tumanggap ng ganitong salary? Matagal na kasing pinagkaitan ng mga nurses sa Pilipinas na sana ngayong taong ito naibigay na. Sinabi nga nila yung salary grade 15 magsisimula sa government organizations, government hospitals. Pero naibigay na kaya? Dahil wala tayong naririnig ng mga Pinoy nurses natin kung naibigay na nga yung salary grade 15. I heard yung mga nurses na nagtatrabaho as doon sa NDP, mas malaki yung tinatanggap. Meron ngang sinabi na mas okay na magtrabaho na lang yung mga Pinoy nurses sa Department of Education kasi mas marami silang natatanggap, may mga hazards pay pa, unlike sa mga government hospitals. Na sana sila yung unang-unang makinabang nung salary grade 15. Isang malaking katanungan kung naibigay na nga. So, para dun sa ating mga nurses na mga nasa Pilipinas, mag-comment lang kayo sa dito kung nakatanggap na nga kayo. Kasi gusto nating malaman, at least maging masaya naman ang lahat kung may nakatanggap na nga. Pangalawa is yung ating volunteerism. Ito yung issue na pumapangalawa dun sa salary grade 15. Binuksan ng ating gobyerno ang salary grade 15, ang volunteerism kasi dahil ng pandemic, maraming ipinangako dahil nagkukulang sa supply ng mga Pinoy nurses sa healthcare facilities. So, in-encourage na magkaroon ng volunteerism. Pero, ano ba yung mga all about the volunteerism? Anong nandun sa likod ng volunteerism? Maraming mga ipinangako, tulad nga sinabi nila na kung mahawa, may 100,000. Kung mamatay, merong 1,000,000. May may parang
contractual. So pagkatapos ba nung contractual, nung pandemic, balik na ulit sa dati? Or may nakaambang sa kanila na plantilla? Sinabi na priority sila na maging permanent. Pero hindi sinabi kung hanggang kailan. Is it after the pandemic? Is it ilang buwan pa yung bibilangin? Dahil sa history ng ating mga Pinoy nurses na nagtatrabaho sa gobyernong pasilidad, magiging volunteer ka muna. Training. Ilang buwan? 6 na taon. 6 na buwan. 1 taon maghihintay. And then, contractual or yung may job order nga. So, ilang taon kang contractual. Sasabihin sa'yo 1 year. And then, i-renew na naman. Dahil walang bakanting plantilla, tumatagal ang isang nurse sa isang pampublikong hospital dahil sa paghihintay ng kanyang permanent position. Matanda na ang nurse. Ito yung dahilan kung bakit umaalis. Dahil hindi ma-permanent. Sana pagkatapos ng pandemic, dahil maraming ipinangako, dahil taon natin ngayon, taon ng midwives, taon ng nurses, and maraming ipinangako. Sana nga magkaroon ng katuparan ang lahat ng yon. Dahil ito lang naman yung makakasagot para hindi umalis ang ating mga nurses, hindi iwan ang ating bansa. Ito yung pangalawa. At ang pangatlo, yung ibaban ang pag-alis o ang pagtatrabaho ng ating mga nurses sa ibang bansa. Sa palagay ko, sa aking opinyon, ito ay hindi naman dapat. Dahil mas harapin natin yung katotohanan na mas marami silang magiging magandang kinabukasan kapag nagtrabaho sa ibang bansa. Kaya bang ibigay ng ating bansa kung ano yung natatanggap natin sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Hindi pa nga natin nasisimulan yung pagbibigay ng salary grade 15. So, paano? Ito daw ay para mapangalagaan ang ating mga nurses. Na kung tutuusin naman, mas napapangalagaan po ang ating mga nurses sa ibang bansa. Marami na ngang naapektuhan na healthcare workers sa ating bansa. May nahawahan, marami na at namatay. Ito ay isang usapin ng kung gaano kapursigido ang ating Departamento ng Kalusugan kung paano nila pangangalagaan ang ating healthcare workers. Kung paano nila bibigyan ng importansya ang ating nurses. Sila ang bulk ng mga empleyado na bumubuo sa isang ospital. Opo, ito po yung aming taon. This is our week. Pero paano po nyo kami kinikilala ngayong panahon ng pandemya, ng pandemic?
paano po nyo kami pinahahalagahan ngayong panahon ng pandemic? Malinaw na sinabi nyo pa nga rin na hindi kami nakuha namin yung mga nahawa na nurses or na healthcare workers, nakuha nila yon sa labas, nahawahan sila sa labas. Hindi nyo nga diretsyong masabi na nahawa sila sa hospital, in line of work. Yun, malinaw na hindi nyo pa rin kami kinikilala. Nandun kami as frontliners, nandun kami sa hospital, hiningi nyo na nga ang aming presensya para mag-volunteer. Ang daming mga issue ng mga nurses na it's so frustrating na nakita nyo yung halaga ng aming presensya sa bansa dahil sa pandemic. Hindi namin ito sinasamantala. Nagkataon lang na sumabay ang pandemic at marami pa po kaming issue na dapat niyong ibigay sa amin. Marami pa po kaming issue na mga katanungan na dapat niyong bigyan ng kasagutan. Marami pa po kaming hinihingi na dapat niyong ibigay sa amin, sa aming mga healthcare workers. Dahil harapin po natin ang katotohanan na ngayon, ang buhay ng isang bansa ay nakasalalay sa ating magandang kalusugan. Kung hindi maganda ang kalusugan, paano ang ekonomiya ng ating bansa? At sinong tumutugon dito? Ang lahat ng healthcare workers. Ito po ay taon muli ng Pinoy nurses. Ng lahat ng nurses sa buong mundo. Lahat ng midwives sa buong mundo. Ngayong taong ito, sana maramdaman na po namin yung tunay na pagpapahalaga sa amin. Kung gaano kami kahalaga sa ating bansa. Yung huling issue na pag-ban sa ating mga nurses, sa aking palagay, muli uulit-ulitin ko, hindi po dapat. Dahil marami pong pamilya na umaasa sa kanila. Mas papaboran po natin yung mga bagong graduate, bagong pasa. Dahil kailangan nila ng experience. At least 2 to 3 years andyan sa ating bansa. Pagsilbihan ng ating bansa. Pero after that, bigyan po sila ng laya. Bigyan po sila ng layang magdesisyon para sa kanilang kinabukasan. Ito po yung tatlo o 4 na issue na ating pinag-usapan. Una, yung salary grade 15 na hanggang sa ngayon ay wala pa tayong naririnig na kalinawan. Ito ba ay suntok sa buwan? O kailan nga nila matatanggap? Pangalawa ay ang pagtatrabaho o ang volunteerism. Ang mga ipinangakong benepisyo sa pagbo-volunteers. Pangatlo ay ang pag-ban sa mga nurses para umalis. 3 issue na hanggang sa ngayon, sa panahon ng pandemic, ay pinag-uusapan at dapat may kalinawan kung paano ipapaliwanag sa aming mga Pinoy nurses. Muli po, ito po ay aming
taon. Ito po ay linggo ng mga nurses. Taon ng nurses and midwives. Dumudulog po kami sa inyo at humihingi ng karampatang pagpapahalaga at importansya para sa aming propesyon. Again, happy Nurses Week. Salamat po and good morning, good afternoon, and good evening. Be safe always.